Hello mga kamigs. Magandang morning po sa ating lahat. Magandang tanghali. Magandang gabi po para po sa ating lahat. Saan man sulok po ng ating mundo ay naroon. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Ayan, alam ko po na nabasa nyo naman po sa ating thumbnail, ano? Ayan, yung ating po kasing vlog ngayon ay tungkol po ito sa aking magulang, ang aking pong ina, no? Ayan, kahapon po kasi, kwento ko lamang, ay napansin ko po at habang ako po ay natutulog pala dito sa bahay, ay meron po akong nakita sa isang GC namin na video po niya at tila nagpursige pong makalabas po ng bahay at sinama po yung kanyang apo para po lumabas ng bahay dito sa aming driveway at lumabas pa po hanggang kalsada, no, na tila ba nagpapahiwatig na parang gusto po niya siguro lumabas at makapamasyal, ano. Kaya yun nga, naisipan ko po na dahil nga kahapon ay coding po ang ating sasakyan at ngayon naman pong araw na to ay June 12, Independence Day, naisipan ko po at ayain ko po ang aking ina at pati po yung aking misis niya. Ayan po yung misis ko, no, sa bandang kaliwa ko po, no. Siya po yung misis ko. Inaya ko po na sabi ko po sa kanya ay isama natin ng ina at ng maarawan at ng makapag-exercise dahil tila gusto yata niyang mamasyal, ano, at nang makakita naman po at nang maiba naman po yung kanyang ambience, hindi lamang po dito sa bahay, sa apat na sulok po ng aming bahay, dito lamang po siya ikot ng ikot. Kung sa bagay, yun po kasi ang gusto niya. Kapag po inaaya ko kasi yan na lumabas, ano, para yun nga, papasyal ko siya at sabihin ko makapag-exercise naman ng maarawan, ay talaga pong tumatanggi at dito na lamang daw po sa bahay. Kaya nagtaka po ako kung bakit po siya kahapon ay nagpumilit na lumabas. Siguro po naiinip na nga, ano, dahil matagal-tagal na rin po namin kasamahan dito sa bahay ang aming ina, no. Sa pool po nung nag-pandemic, inuwi ko na po yan dito dahil taga Bulacan po kami. Dahil nga po napilay din, wala namang mag-aalaga doon, kaya sinama ko na po dito. Ayan, kita nyo po ang ina, talagang mahilig mag-ayos talaga yan, kita nyo naman po at nakita nyo kanina paayos-ayos pa ng kanyang muka, ng buhok. Ayan, ano, at kanina nga po ay niluloko-loko ko pa siya na pakaway-kaway ko po ako dito. Ayun. Ayan. Sa mga punto pong ito ay nag-uusap po kami ng aking misis kung ano po yung gagawin namin sa circle. At ang sabi ko po dyan ay bumili kami ng pot o yung pong taniman ng halaman. At napansin niyo po ay parang tinampal-tampal po ako dahil biniro ko po siya na meron po kasi siyang pinalipat sa akin na rubber tree na doon ko po siya ginawa sa ground floor. At ang balak po kasi po niya ay dito po niya ilalagay yan sa aming balkonahe. At yun nga po para mayroon pong magandang display kami ng plants dito sa may balkonahe namin. Pero niloko ko po siya na doon ko na lang po ilalagay yun at pananatilihin sa aming driveway dahil wala ko po na gawing puro rubber tree na lang po yung aming mga halaman dito sa aming driveway. Ay alam mo naman po itong si Mrs. ay hindi po siya mabiro, no? At ang akala po niya, totoo yung aking sinasabi na pananatilihin ko na lamang sa baba yung rubber tree na inilipat ko. Ayan. At sa punto pong ito, ayan, nakarating na po kami sa circle. Bumababa na po sa kotse ang aking mother. At ayan, no, medyo nag-i-struggle po siya dahil pilay po kasi ang aking ina, no? Pero malakas pa po yan, malakas pa po ang tenga, malakas pa po yung kanyang mata, nakakapagsulot pa po yan ng karayom. Tingnan niyo po yung aking mga video, no, sa aking Facebook channel, sa aking pong Facebook, yung aking po mga upload video dyan, nandoon po yung mga ibang talent po niya, no. So ayan, malakas pa po siya, kaya tingnan nyo nga po, napilay lamang po yan na talagang, kundi po yan napilay ay talagang, dati ko po yan talagang isinasama dyan sa circle kapag po siya ay napupunta rito sa Quezon City. At talagang naglalakad-lakad po yan dyan, ano. Ayun, si Mrs. naghiwalay na po kami. Ako po ang mag-aalaga sa aking ina at susubaybayan ko po yung kanyang paglakad-lakad at si Mrs. naman daw po ay mag-iikot po dyan sa circle doon sa talagang takbuhan at lakaran po ng mga nag-exercise po dito sa Quezon Memorial Circle. Nabubulol ako no pagka sinasabi ko yung Quezon Memorial Circle.
Ayan, naglakad-lakad na po ang aking mother. Talaga pong game na game po siya ngayong oras na 'to. Dahil gusto po siguro talaga niyang maiwan naman yung ambience niya, 'no. At, dito nga sabi nga niya, napunta na ako dito." Oo nga naman, sabi ko sa kanyang gano'n dahil dati naman siyang sumasama sa akin diyan nung 'di ba siya nung masipag-sipag po siyang sumama sa akin. Ayun si Mrs. Medyo malayo-layo na sa amin. Ayan, Zumba time. Dito po kami pumunta sa kung saan po may nagsusumba para ma-encourage po yung aking mother na mag-zumba-zumba, no? Ganyan po kasi yung aking ina na kapag nakarinig po yan ng music minsan, talagang ano yan, mag-exercise. So, pakaway-kaway pa. Ayan, bumitaw sa kanyang stroller. Stroller ba tawag yan? Basta, yung kanya pong ano na Ay nako, sabihin niyo nga po sa akin kung anong tawag yan, nalimutan ko po. Ayan 'no, ine-exercise po niya yung kanyang binti ano, ano-ano at ayan naglakad-lakad uli at, abangan niyo po meron po siyang makikilala diyan na isang senior citizen din po at medyo na-amaze po sa kanya 'no, dahil nagulat po at, napakalakas pa daw po pala ng aking mother ano. Siya nga po pala, ang mother ko po ay 92 years old na po yan. Malakas pa po, talaga pong malakas pa pandinig, malakas pa yung mata, nakakapagsulot pa ng sinulit sa karayom ano. At daig pa nga po ako minsan dahil ako nga po ay malabo ng aking mata, nagsasalamin ako pero siya po hindi po siya nagsasalamin. Hindi ko po alam kung ano po ang kanyang sikreto pero ang sabi po niya ayun lang dahil siguro nga sa kinakain ng araw ano, iyon. Ayan. Ayan, yun na. Mag-ano ka nga, lakad-lakad lang, lakad-lakad lang, lakad-lakad lang. Ayan masid siya ng masid dahil ngayon lang uli po siya kasi napunta rito. Ayan. Ayan, lalapitan ko po siya dyan dahil parang nabalaho po yung kanyang tungkod ano. Ayan. Ayan, di ba? Masaya siya, pangiti-ngiti dahil bigla siyang nakapasyal at nakalabas ng kanyang lungga dito sa bahay ano. Kaya natutuwa naman siya. Ayan ayan na yung mga nagsusumba. Zumba. Ayan. Di ba? Masaya ang aking ina at talagang masaya din po naman ako dahil sa mga oras po na ito kahit papano ay napapasaya ko siya at naarawan siya dahil kahit papano nakapag-exercise siya. Ayan. Tingnan niyo ang ina yan. Ayun, kita, di ba? Kaya niya yan. Hindi ba? Yun, sinasabayan niya yung mga nagsusumba dyan. Alright? Na ano nga, lakad-lakad pa ng konti. Ayan, lakad pa nang ikaw ay pagpawisan. Ngayon lang gagawin natin para ikaw ay pagpawisan. Ayan, doon po sa mga nanonood, wag po kayong masasawa at wag po kayong mauumay sa video ko na to, no? Talagang gusto ko lamang pong i-share ba sa inyo yung kahit papaano maging inspirasyon po sa mga matatanda ang aking ina dahil sa bihira na po ang mga ganito dahil sa edad po niya na 92 ay talagang parang sabi ko nga po ay blessing na po ito sa aming lahat na magkakapatid dahil talaga pong napakalakas pa po niya talaga pong kaya pa. Alam niyo po ba, kwento ko lamang po dito sa inyo sa bahay po talaga pong yung kanya pong damit na pinagpaliguan, naliligo po yung mag-isa. Talaga pong yung kanyang damit na pinagpaliguan ay siya na po nagkukusa na laban po ba kahit po sabihin namin na iwanan mo na lamang po dyan at kami na po ang maglalaba. Pero pinipilit po niya talagang iisang piraso lang naman daw po yun ay bakit hindi kaya pa naman niya maglaba. At alam niyo po ba na isa pa po yung ayan sige. Wow, tama. Nakakatuwa lang po makita na yung mother mo talagang kaya pang 92 years old na po yan, di ba? Ayan
Bumibitaw sa kanyang tungkod, oh. At talagang ginagaya yung mga nagsusumba-sumba, oh. Ayun. Di ba? Close up natin na konti. Yun nga lang, bakit kaya yung mga matatanda talagang di maiwasan, talagang pumapayat po tayo, no? Pero malakas pa po yung katawan. Pumapayat, tapos lumiliit yung ating mga mata. Yun din po yung sinasabi niya sa akin. Liliit ang mata mo, para ka ng singkit na wala ka na makita. Ayun. Kuminsan yun po yung kinikwento sa akin ng aking ina na yung daw mata niya ay parang dinidilat siya pa para lang dinidilat pa niya na para lang maganda yung itsura niya, no? Ayun, ganun. Pagka nagpapapicture po yan ay yung ginagawa po sa mata niya ay parang gusto niya idilat ng bahagya ba? Dahil ayaw daw niya yung kanyang mata ay parang nakapikit ba siya pagka pinipicturean. Ayan, ito po sa puntong ito, ayan, no, may nakilala po kami na isang ka-senior po niya at lumapit po sa amin bigla dahil nilapitan po niya ako at tinanong po niya na kung ano ko daw po ba yung kasamaan ko. Sabi ko po yung mother ko po yan at na-amaze po siya. Na-amaze po siya dahil nakita niya po ang ina na talagang napakalakas pa at tinataas-taas pa daw po ng aking ina yung kamay para makapag-exercise talaga at super nakakalakad pa daw po pala. Alright, at nagulat lang po ako na alam niyo po ba kung sino po yan? At sa bandang huli po ay maririnig niyo po sa video na siya po pala ay isang dating nagtatrabaho sa isang sikat na radio station at TV stations na kung saan yung pong station na yun ay ayan, kailan lamang po ay nawala. But anyway, maririnig nyo naman din po yan sa video. Although parang gusto ko din po siyang i-mute ng konti dahil baka po magkaroon pa po tayo ng konting problema, no? Pero siya po ay isang reporter po sa yun nga sa nabanggit ko na radio station. So yun. Ayun, ang kwentuhan po namin dyan ay tungkol nga po sa aking ina. Bakit daw po ang lakas-lakas pa niya? Ayun, dahil meron po siyang kinikwento. Yung biyana naman niya daw ay yung kanyang, ano bang English sa biyanan? Basta yung biyana niya daw ay yung mother po ng kanyang misis ay 94 naman daw, pero yun nga, hindi daw katulad ng ina. Na talagang malakas pa at talagang kaya pang maglakad, samantalang daw yung kanyang biyanan, yung mother po ng kanyang asawa ay ipinasok na nga nila sa isang institution na kung saan doon na po nila pinapaalagaan dahil yun nga, ang sabi po ay meron na siyang sakit at may sakit, yung sakit po ng pagkamatanda, yung Alzheimer's, may dementia. Ayun, medyo mahirap daw pong alagaan dahil ang kuminsan nga po ay parang galit at namimintang daw po na pinagnanakawan siya, gano'n. Yun po. Maririnig nyo naman po sa kwento ni tatay na gano'n niya, na gano'n po yung biyanan niya, 94. Kaya super na-amaze po si tatay na nung nakita po ang ina dahil nga ang lakas-lakas pa daw po. Sa tagal po daw niya na madalas araw-araw yata siya dyan sa circle at dyan na din, kilala na din po silang mag-asawa dyan, lalo na po dyan sa Sumba area, no? At siya daw po ay matagal na rin naman diyan, ay ang ina pa lang daw po ang nakita niya na talagang pinakamatandaan na nakikita niyang nakakalakad pa na nakita niya dito sa circle. Meron daw po 94 pero naka-wheelchair na po at ayun, ipinapasya lang po sa circle na naka-wheelchair. Ayun, samantalang ang ina nga naman ay ganito, ayan, nakakausap niya, malakas, pa-exercise pa at nakikita niya na talagang lahat ng paraan kung paano mapapalakas ang katawan ay ginagawa, kaya tuwan-tuwa po. Ayan, sa punto pong ito ay tinuturo niya yung kanyang misis na doon po sa sumbahan, ano? At tuwan-tuwa po siya sa mga kwento din niya, ano? Ayun, sabi ko nga po, parang kilala ko tong si tatay dahil
maganda po yung boses niya. Anong pala siya ay isang reporter talaga. At talagang talaga pong kasabayan daw po niya sila Chris Daluz. Kung kilala po niyo si Chris Daluz, i-comment nga po niyo sa ating comment section kung kilala niyo po si Chris Daluz. Ako po kilala ko si Chris Daluz. Siya po yung isang matanda na reporter na nga po. Pero wala na po siya. Sumalangit na po ang kanyang kaluluwa, matagal na po yun. At nag-artista pa po yun. Kung tatandaan ko po ay naging isang magulang o basta magulang po yun o lolo po doon sa teleserye po nila Judy Ann Santos at ni Jericho Rosales na Mula sa Puso. Ewan ko po kung si Judy Ann nga, comment nyo nga din po, parang nakakalimutan ko na, Mula sa Puso, si Chris Daluz, yung po medyo may edad na din po na medyo wala na pong buhok. At kaya ko po natatandaan yon ay kahawi po siya ng aking erpat, yung asawa po ng aking mother. So yun, kaedad daw po niya yon at ngayon po ay retired na rin naman siya, matagal na rin naman siya yatang wala doon. Parang pagkabanggit po niya sa akin, 1970 something pa yata or basta na wala na daw po siya sa ABS-CBN. Ayun, nabanggit ko rin po dyan na, kita mo, pati si tatay nag-exercise agad. Nabanggit ko rin po dyan na kung naabutan po niya yung mga kaibigan po ng aking kapatid na panganay, na dati din pong taga Radio Veritas at nalipat po sa ABS-CBN. Yun nga po, sila Sir Henry at si Sir Mon. Yan po, shout out po sa kanila. Sila pong dalawa dahil sila po ay mga dati pong mga kasamahan ng aking sister sa isang radio station naman din po dahil nakapagtrabaho po yung kapatid ko pong panganay sa isang radio station na kung saan ang kanila pong boss ay si Father Sunny Ramirez sa Radio Veritas po, para po sa kaalaman po ng inyong lahat. So ayan, tinan niyo po ang ina, talagang nag-i-squatting naman siya. Squatting naman ang ginagawa pang-exercise. At yun nga, nagpaalam muna po kami doon kay tatay para makapaglakad po uli ang ina. Pero sinusundan po niya kami, nakita niyo po ba? Na doon po sa likod namin, doon talaga po, hindi niya po maiwasan na talaga po gusto po talaga niyang makakuha pa po ng mga ibang impormasyon para po sa ina at talagang siguro po na-inspired nga po siya dahil nga po doon sa yung kanya pong yung kanya pong biyanan niya hindi katulad ng ina na talagang nakakalakad. Mamaya po darating po yung kanyang misis dyan at ipapakilala nga po ang ina dahil siguro nga para po ma-inspire din yung kanyang asawa na para makita din po nung kanyang misis na ang ina nga ay ganito po kalakas at kung ikukumpara doon sa kanyang magulang ay ngayon ay nandoon na nga po sa Home for the Aged at doon muna po nila pinaalagaan sa isang institusyon dito sa atin sa Pilipinas. Ayun, hanapin po natin dyan yung ating hanapin po ni tatay yung kanyang misis. Parang yun po yun po yatang naka-orange po na yan na naka-cap. Yun po yung kanyang misis. Mamaya darating po yan. At magkikwentuhan din po kami sandali. Ayun, yun po yun. Tuturo ko po yan. Yun po yung may naka-ano po na yan. Ayun. Tingnan niyo po ang ina. Ayun, again, ayan, nag-i-squatting siya. Ayan, tinatapik-tapik pa yung yung pit niya, siguro yun, ibig sabihin ng ina ay yun yung medyo masakit sa kanya at kailangan niyang ma-exercise. Kaya ginagawa niyang mag-squatting, tapos yung kamay, yung paa niya niyang kanan, yun po kasi yung mix yung kanang paa dahil parang yun po yung may nabali po dun sa hips na talagang gumaling na lamang po. Hindi na po namin siya pina-opera dahil pandemic time po nung siya po ay napilay at ang nangyari po marami pong cases ng COVID noon. Dinala po namin siya sa orthopedic hospital pero sabi po nung doktor ay iuwi po muna namin siya dahil sa dami po ng cases ay baka po imbis na maopera ng ina at gumaling sa kanyang paa, yung kanyang pilay ay
mahawa pa po ng mahawa pa po ng COVID that time. So, yun nga, kaya ginawa po namin ay hindi naman na po namin siya pina-opera. Inuwi po muna namin dito sa bahay. Binili po namin siya ng hospital bed. Tapos dito na lang po namin siya pinagaling at inayos yung paa, no? Meron po kinakabit na hinihila po yung kanyang paa para po sana magpantay pa rin pagka habang gumagaling, pero hindi po kasi nakayanan ng mother ko yung may tawag po dun ihilahin po niya yung paa, may nakabalot yung paa niya, tapos may pabitin po para nahahatak po yung paa para po magdugtong o magsuglong po ba para hindi nga po umiksi dahil nagtaliwas po yung dalawang paa dahil napilay nga po Kaya kaso hindi po talaga kinaya po ni mother dahil masakit daw po habang hinihila at pag po nagagalaw ay talaga pong di daw po na niya kaya ang ginawa na lang po namin ay ayun, tinanggal po namin dahil ayaw naman po namin na parati na lang po kaming pinagagalitan dahil siya daw po nakakaramdam ng masakit at so ayun, ang ginawa na lang po namin ay tinanggal na lang hanggang sa gumaling na po at nung gumaling po ay mixin na nga po pa dahil ayaw niya na po. Kung nagtiis lamang po, maaari po sanang hindi po ganun maiksi. Ayun po yung Mrs. ni Tatay, dumating na po. Ayun, kinikwento na po namin dyan at kikwentuhan na po uli kami tungkol po sa mother-in-law po naman itong ni Tatay. Ayun po yung Mrs. niya. Ayan o. Kaya shoutout po sa inyong dalawa, Tatay Ray at saka yung Mrs. Hindi ko po nakuha yung pangalan ni Nanay. At yun nga, natutuwa din naman siya dahil ang ina nga daw ay napakalakas pa compare po sa kanyang mother na talagang nag-uulyanin na po sa edad na rin po yun Ayan, babalik na po si mother sa kanyang pagsusumba dahil hindi pa po 8 o'clock po kasi ang tapos ng sumba na yan. So andyan po kami sa area po mga bago mag-alas mga 7 past na rin naman, hindi naman po ganun kami katagalan. Talaga po, ang intention lang po namin ay maarawan lang dyan ang ina at kahit pa paano makapag-exercise. Ayan, dumating na naman po si Tatay at nakipagkwentuhan na naman po sa amin. At yun nga po, napansin naman ng mother ko dyan at binubulong sa akin na kamukha daw po si Tatay nung amin pong tiyuhin na kamag-anak naman po ni Erpat na taga Bulacan po. Ayun. Meron din kami naging kwentuhan dyan na nung pala meron daw po siyang nagtanungan po kasi kami ng address dyan kung taga saan po kami, ganon. Nabanggit po namin na taga Bulacan nga kami at meron pala siyang alam doon sa Bulacan kung saan po sa isang baryo po dito sa amin sa Kalumpit, taga Pio Cuscosa. Ang akala po nga namin taga roon siya. Nung pala ay meron lamang po siyang kakilala daw po na naging kaibigan nung siya po ay nagtatrabaho pa abroad. Ayun, so sabi po namin malapit lang naman sa amin yon at kaya ayun, medyo natuwa po kami dahil parang ang bait-bait po talaga ni Tatay. Shoutout po sa inyo, Tay Ray, At dito sa punto pong ito, ang kwentuhan na po namin, dumating na po si Mrs. Jan at yung Mrs. ko naman ang kausap dyan ng aking ni Tatay, dahil tapos na po mag-ikot yung aking Mrs. at ayun nga, ay bumalik na po siya at pinuntahan na po niya kami dito ng ina, Kaya ang kwentuhan po naman nila dyan, dahil natanong po ng ina dyan kung may yan daw po bang, ilan daw po ang anak ni Tatay at yun na nga po, sumagot po si Jan at nagkaintindihan naman po sila kung ano po yung ibig sabihin ni Tatay. So hindi ko na po sasabihin kung ano po, pero marinig na lamang po ninyo sa video, Diyan naman po sa ating audio. Dahil baka naman po sabihin ako po nagsabi nun sa bibig po ni Tatay yung kanyang mga sinabi na yan tungkol po sa kanyang pamilya. Ayan. So ayan, si Tatay talagang bumabangka pa rin. Tatay, shoutout po, bait-bait niyo po At yun, ang ina, lumayo-layo na ng kaunti. At dito sa puntong ito talagang nagkikwentuhan kami, ikot-ikot si ina. At labas, ito naman si Tatay ay talagang yun nga, sabi niya,
Ang ina talaga ay napakalakas pa talaga, natutuwa siya. Oh, tignan mo ina, oh, yung kanyang paa. Di ba? Sa lahat po ng mga ano diyan, sa lahat po ng mga may edad na diyan, mga lolo, lola, yan. Gayahin po ninyong ina ko, no, talaga pong lumalaban po sa buhay niya. Alam niyo po ba, may kwento ko lang. Ang gusto lamang po ng aking ina sa kanyang buhay ay 60. Pero 90 na po siya. So sabi po niya may bonus na daw po siya. Lagi po niyang bukang bibig ay hanggang 60 lang lamang siya. Pero sabi ko nga, nakangina kung narinig niyo po sa video, gusto na daw po niya mawala sa mundo ng 60 lang. Pero ngayon nga po pag naman nagkakasakit talaga pong nagpapadala po sa hospital. Gusto po niya magpa-check up lagi dahil para bang natatakot din naman. Pero sabi po niya hanggang 60 lamang siya, no? Mukhang bibig lamang po siguro ng aking ina yan. At alam niyo po ba, ayaw na daw po niya dahil matanda na daw po siya, pero maya't maya po pag po nilalabas yung kanyang pera at bibili ko daw po siya ng gatas at ensure pa po, ano. Iyan po ang aking ina. Ayaw na daw po niya dahil may edad na, ayaw na daw po niya ng matanda na dahil siyempre hirap na nga naman ng pag matanda na, no. Ay ayaw po niya ng masyado ng may edad na daw po at talagang siyempre pag matanda na ganyan, hindi na masyadong nakakapasyal, wala din na siya nakakagalaw, ay ayaw naman daw niyang masyado ng matanda at parang hirap na rin siya, kaya gusto na rin daw talaga niya sana na hinihiling niya sa Panginoong Diyos na siya kuhanin na, pero talagang malakas pa po siya kay Lord dahil ayaw pa po siyang kuhanin. Talagang binibigay pa po siya sa amin na talagang ayan. Biro ko po pilitin niyang makaabot sa 100. Sabi naman po ni tatay, wag 100, ang pilitin mo 101. Iyon nga, di ba? Dahil nga po ang gobyerno ay meron po tayong benepisyo pag po nag 101. Ayun. Sige, dito na lamang po siguro yung ating video. Maraming pong salamat sa mga umabot po sa ganitong oras ng aking video, no? Medyo mahaba-haba na po yan at maya-maya po ay pauwi na din po kami dyan, ano. Iuupo ko na po dyan si Mother dahil sobrang nainitan na po siguro at ang sabi ko po dyan ay baka gusto niya maupo muna sandali dahil matagal-tagal na rin naman siyang nakatayo at pinagpapawisan na din po. Ayos na siguro yung ganon, yung oras niya na just napagpawisan, nakapag-exercise, naunat-unat yung kanyang katawan, yung kanyang mga kamay ay na galaw-galaw at nakapag-exercise siya ng kahit papaano, no? Okay? So, sa inyo pong lahat, maraming salamat at sana po ay nagustuhan niyo itong video ko na ito. Bye at sana po ay inyo pong subaybayan ng aking mga vlogs. Bye. Love you all. Bye. At yan na nga po, inupo ko na po si Mother at maya po ay ihatid ko na po yan dito sa aming sasakyan sa kotse para doon na po siya makapamahinga, no? Relax po muna siya dyan. Gusto po niya ay nakatalikod sa araw at nang yung kanya daw pong likod ay maarawan, makatanggap ng haring araw. Pero ayan, pinagpapawisan na po siya dyan. Alright? Sige po muli at nalimutan ko lang po sa ipakita yung huli pong video na to, kaya inulit ko lang po ulit yung aking voice over, no? Kaya muli maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay huwag niyo po kalimutan, share niyo po yung ating video at i-like niyo po yung ating video para naman po kahit papaano ay makatulong po tayo sa ating channel at pati na rin po sa Facebook account ng inyo pong lingkod. Bye po sa ating mga kamigs.
Hello, and ayan, papunta na po tayo ng kotse, no? Ayan, bye-bye, bye-bye! 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 I love you all! Alright.